Usapin nga pa ng PhilHealth ko, ano ba pananaw nyo doon sa pagbabalik daw ng pondo, 89 billion pesos Sa National na Treasury. ibinalik ng PhilHealth sa National Treasury? Ako sa tingin ko mali yun din eh. Ganun ba? Oho. Kasi yun ay kinuha mo sa tao, ibabalik mo sa tao dapat. Kasi Okay. yun ay para sa kanilang kalusugan yun eh. Kasi hulog Insurance yun sa ano mo eh. Hulog din ng membro ko, di ba? Hinulog niya yon sapagkat inaakala niya yung buong taon na yon na paghuhulog niya yon, ano pang mangyari, ibalik mo rin sa kanya Yun. sapagkat gagamitin. Ibig sabihin nun, hindi mo ginamit. Ba't hindi mo ginamit? Yun ang problema eh. So, management function ito eh. Kapag meron kang ibinalik, ibig sabihin, meron kang sobra. Hindi ka dapat sumobra eh. Kasi dapat to, gamitin mo lahat. Doon sa panahon na kung saan ay nakarecord yung na-contribute ng mga miyembro tungkol sa PhilHealth. Opo. Insurance nila ito eh. Totoo po. Ngayon, pagka binalik mo, edi ngayon, nag-commingle ngayon sa National Treasury, pag binalik yun, hindi na para sa PhilHealth. Hindi na paano para mo sa pa ngayon member. matutukoy? Sana man lang yun, ay ibalik uli sa PhilHealth. Ayun. Pero yung serbisyong dapat na natamasa niya, hindi mo rin naibigay. Yun na nga po ko. Sana doblehin na lang siguro pagkabalik sa susunod na fiscal year siguro. Ayun na nga po, no? Ay, kasi consider as GOCC kong, ang problema ata, mga GOCC, kapag sa isang taon o 2 taon na hindi nagamit, automatic ata binabalik sa National Treasury kong, di Ang ba? tanong, ba't hindi mo nga ginamit? Well, tama. Automatic na dapat ginamit mo sapagkat para sa kanilang kalusugan. Sasabihin mo ba, bakit ko naman gagamitin? Kukunti lang ang nagkasakit ngayon. Hindi po ang daming ang hindi nakakatikim ng gamot eh. Ang daming hindi nakakapunta ng ospital eh. Yun na nga po ko. Hindi ba? So siguro pag-usapan nila kung paano magagamit yun. Ang totoo niyan, hindi lang naman ang PhilHealth eh, yung mga underutilized na yung mga budget na Pondo binibigay ng namin. departamento, opo. Yung kanilang tinatawag na budgetary usage, hindi lahat na nagagamit eh. Savings daw po kasi yun, Kong, eh. Para may mapaghati-hatian pag Disyembre, di ba? Hindi ba tinanggal na yun dahil nga nagiging motivation sa kanila. Sige, magtipid tayo kanya. Magtipid tayo sapagkat pagdating ng katapusan ng taon, meron tayong mapag-uusapan. May savings tayo. Ay, Mali nako. nga ho. Kung may itatanong lang ako sa inyo kasi hindi namin kayo nakausap after SONA, doon nabanggit ni Pangulong Bongbong yun, yung i-review yung EPIRA law. Matagal oo nga na natin pala, pinag-uusapan ito. Ano bang reaction nyo doon ko? Siyempre ako, masaya ako na nabanggit yun. Sapagkat alam mo, 10 taon na nating inilalaban yun eh. At sana, dahil sa nabanggit nga ng Pangulo yun, magkaroon sana ng mabilis at saka mabisang pagtalakay ng mga siguro masasama na yung aking mga iniakdang mga panukalang batas Jen, Nelson. Sinabi pa rin ng hindi lang ang Pangulo bago pa magsona nung i-address kami ng speaker, sinabi niya na isa sa isusulong nila ay yung pagre-review ng EPIRA para pagkatapos ng budget hearing, sabi niya, at bago matapos ang taon, ay maibaba natin ang presyo ng kuryente. Sabi ko, gusto ko yan. Ang problema lang, sa experience ko, kung ang pag-uusapan lang ay hanggang Disyembre, hindi ko alam kung yun ay magkakaroon ng katuparan sapagkat ganun ho ba? ako hindi lang 10, siguro 15 taon ang pinaghintay ko sa mga ginawa kong panukalang batas eh. Pagkatapos ito, pag-uusapan natin, 6 months lang matatapos. Tingnan natin. Baka namang dahil sa nagutos na yung Pangulo. Pero hindi ko alam anong klaseng review ang gagamitin o ang gagawin. Baka naman yung i-review lang, yung mga minor na hindi pagmumulan ng pagbaba ng presyo. Kailangan, yung gagawin mo, yung talagang mapababa mo yung presyo ng kuryente. Malaki ang ibubunga nun. Yun po talaga ang utos ng presidente. No? Tinukoy niya na tayong mataas ang kuryente natin, kaya dapat hindi kasi yun daw EPIRA law, hindi naging resulta sa pagbaba ng presyo, kaya pinapa-review ko. Yun talaga objective. Ayan, kailangan siguro, ewan ko kung narinig ng mga kumpanya na gumagawa ng kuryente yun.
EPIRA, ang unang-unang tatamaan doon, yung provision ng tinatawag na cross-ownership. Ayun. Doon, yun lamang ang ligwakin mo, yun lamang ang alisin mo roon. Talagang makikita mo na may pagbaba ang kuryente. Ang problema lang, sino mag-uumpisa nun? Ayun. Sino mag-uumpisa nun? Sapagkat yung bumibili ng kuryente at gumagawa ng kuryente, iisa. Ayun, yung... Ito, bibili siya ng kuryente doon sa alam niya na meron siyang interest doon sa gumagawa ng kuryente. Yung gumagawa ng kuryente na pinili niya, yun ang pinakamataas. Kasi kahit mababa yung isa, hindi siya bibili doon dahil wala siyang interest doon. Wala siyang tubo. Meron siyang 40% o 30% doon sa isa, pero ang taas naman ng kuryente, pero bibili pa rin siya. Yun ang cross-ownership. Tanggalin mo yun. Baka sakaling maniwala ako, paano ngayon yan? Kaya nga ang nasabi yan po. Ang lalaki nito, puro higanting mga oligarchs ito. Opo. Sa bagay ko, kami naniniwala, kahit higante, kaya nyo namang tirahin na katulad ni David, di ba? Hindi, ang problema kasi diyan sa usapin na yan, nawala ng saysay yung Wesem Kong di ba? Oo, yun pa. Yun ang problema. Anyway, basa po kami ng mga reaksyon. Nakapusin tayo ng oras sa ating mga Facebooker. Dapat lang na magpa-drug test ang Pangulo. Joel Tyco Gomez. At hindi na po, na-clear na ito noon at nag-negative na, Lisa Flores. B, wag nang patulan ng drug test issue na yan. Walang mangyayari dyan. Jov Amor. Agree po sa idea na magpa-drug test, Jishun Rica Plaza. Sa YouTube naman, B, hindi na po kailangan pa-drug drug o follicle drug test. Rogelio Biagan. Opo, Rochelle Lugto. Opo, Eduardo Mahinay. Hindi po, patibong lang yan, Isaac Alberto. Opo, para tapos na ang usapan. Miss Simple Kitchen. Saan yung Amy Simple Kitchen na yan? Simpleng-simple yung kitchen na yan. Opo, si Amy. Ito na po ang resulta ng ating Vox Populi. Dapat na nga bang magpa-drug test ang Pangulong Bongbong Marcos para mahinto na ang kontrobersya sa isyong ito? Ang nagsabi ng opo, 56%. Ang nagsabi naman ng hindi, 44%. Nakita mo, Nelson? Oo. Hati talaga Ito yung sinasabi natin. Tama. Hindi naman maliit na bagay yung 44%. Opo. Bagamat medyo nakalalamang yung 56. Sa akin tingin, hati ang ating mamamayan din sa issue na yan. Yun ang gusto nating i-address. Mawala yung pagkakahati na yun. Once and for all. Once and for all, yung pagtitiwala sa ating Pangulo para magtagumpay siya sapagkat ang tagumpay niya ay tagumpay ng bayan. Yan. Maging 100% sana lahat ang aksyon ng gagawin ng Pangulo dyan. Ayan. Tsaka kung nagawa naman niya ito dati at nag-negative na siya, wala na sigurong masama para ulitin. Ganon nga, article Alang-alang sa pagkakaisa dyan, alang-alang sa kapanatagan ng ating bansa. Sapagkat yun ang magiging sandigan ng tagumpay natin at magandang direksyon sa kinabukasan. Ayan. At dahil 26 ngayon, dyan, bukas 27, bumati na tayo. Ay, siyempre po, ang amin pong taus-pusong pagbati na ika-110th anniversary ng Iglesia ni Cristo bukas! Ayan, happy birthday mga kapatid! Sa lahat po, happy anniversary. Kayo pala Kong, bumati rin po sa lahat ng kapatid na nanonood ngayon. Sa lahat po ng mga kapatid sa buong daigdig, happy 110th anniversary ng pagkakatatag ng Iglesia ni Cristo sa Ayan. Pilipinas. Ayan. Ayan.